nakatiwala sa atin, kundi it's about yung whole existence natin. Tayo as a person. Excuse me po. Ngayon po, may 4 po tayong principles na matututunan. At may acronym po to na ROAR. ROAR, yan. First R. It's about responsibility. Sabi dito, He has made us caretakers, not just consumers of His blessings. So, sinabi, ang linaw po dito, caretakers. Pero minsan mga kapatid, alam natin na minsan ang mga caretakers, sila po yung parang astang sa kanila. Nagigets niyo po ba yung yung gusto kong iparating dito na sa mga experience minsan, sa mga TikTok, nakikita ko yung example pa mga kapatid, yung mga caretaker ng bahay, yung, or ari-arian, na parang tinake na nila as sa kanila na sila yung bida-bida doon. Tapos nung dumating yung totoong may-ari, nagulat sila na ganito. Yung ganun. Sabi dito, tayo ay katiwala ng Panginoon na sa mga blessings na. So, nandun yung responsibility po natin na pangalagaan. Next po sa ROAR is R-O. O means ownership. God owns everything because He created and redeemed us. Diba? Sabi nga, binasa ko nga po kanina, diba, na the earth is the Lord's and everything in it. So, sino ang may-ari ng meron tayo, mga kapatid? Alam natin na ito'y hiram lang natin. Ultimo buhay natin ay hiram lang sa Kanya. So, we must know na kung ano mang meron tayo ay sa Kanya. So, R-O-A naman po. A means accountability. Sabi dito, we are called to be found faithful in how we use what we've been given. So, yun mga kapatid, kailangan natin maging faithful o tapat sa kung anong binigay sa atin. Diba, alam po naman natin na yung parables of talent, kung paano ginamit yung mga pinagkaloob sa kanila, iba-iba yung way nila how to use their talent, or use yung resources na binigay sa kanila. Meron yung binigyan, pero ninibing na lang. So, ibig sabihin, hindi na-grow. May iba, yung iba in-invest or what. So, symbolism, mga kapatid, tayo din sana, huwag natin, yung binigay na talento sa atin ng Panginoon, maliit man o malaki, gamitin natin para magbunga. Hindi lang sa talent, sa lahat, pati sa mga blessings na pinagkakaloob niya. Let's be accountable sa mga blessings na binibigay niya, na pinagkakatiwala sa atin. And last sa ROAR, R-O-A-R, not R, is reward. Faithful management brings spiritual growth and joy of seeing God's works advance. Diba may reward, may fulfillment sa atin mga kapatid pag nakita natin na, diba lahat naman tayo sa investment pala, kunyari pag nag-invest tayo, pag kumita, diba fulfilled na may kinita ka. So ganun, may rewarding yung pagiging steward. Tapos, punta naman po tayo sa holistic approach ng stewardship. So, ngayon, yung kanina, acronym natin is ROAR. Ngayon naman is 70s. Sabi niya, stewardship isn't just about our treasure. It is about the 70s of stewardship. First T is time. Paano natin ginagamit ang 24 hours natin? May quality time ba tayo kay Lord? Or nagbibigay pa ba tayo ng oras sa Kanya? Kasi, syempre, in 24 hours a day po, di ba mga kapatid? So, sabihin natin yung 8 hours natin nakalaan na para sa work. Sabihin na lang natin sa mga nag-work. 9 nga 9 hours nga yung 8 to 5, di ba? 9 hours pa nga yun.
So, sa 24 minus 9, may 15 hours pa. Yung 15 hours, saan natin inaan mga kapatid? Siyempre, pag sa gabi matutulog ka, mga ilang oras ang tulog mo? 8 to 10 hours? May 8 pa ba? Or 6 lang? Kasi puyat? Para mas madami talaga tayong time sa ating pansariling libangan. Or makamundong libangan. I myself, mga kapatid, is guilty of that. Na, syempre, yes, may time na makakapag-lesson ka, makakapag-devotional ka. Pero minsan, di pa rin din consistent. Minsan sa akin, may lesson nga, but may time na everyday ka. Or minsan, ay, Friday na pala isa akong one, or Saturday night pala, or Sunday night pala, Sunday pa lang, nabasa mo na yung buong lesson. Para hindi ka na everyday na magbasa-basa. Yung gano'n, kasi iniisip mo yung time kong ilalaan dito para na lang sa ganito, sa work, gagawin. So, alam natin na parang sobrang pinagkakaitan natin siya ng time. Next, tip po is temple. Our body is the temple of the Holy Spirit. Inalagaan ba natin ang ating health? Yan. Sa akin na naman. Pag sinabing health, alam niyo ba mga kapatid, palagi ko itong sinasabi na noon pa lang, every time na pagsasabi sa mga voice of youth po, gusto mong mag-health lecture, kaya sinasabi ko, ay, hindi po kasi ko healthy. Parang, I'm not worth it na worthy. I'm not worthy na sabi-sabi ng lecture dyan na mag-exercise, mag-diet. Ako nga, hindi ko nagagawa. So, parang, ayoko ng ganun mga kapatid. Let's be honest, ang hirap magsalita na ikaw mismo hindi mo kayang gawin. So, parang, pati din nung binabasa ko to, is parang, so, para sa iyo din itong lesson na to. So, yun. Pero alam natin na templo nga ang ating katawan. So, we must be healthy. Ang hirap gawin mga kapatid kasi, syempre, pag nagkakasakit tayo, hindi lang naman dahil sa mga weather or what, kasi nagkakasakit tayo because we violate the laws of health. Diba po? Exactly. So, pagka nag-tonsillitis, nasubrahan mo ng chocolate, ng candy, ganun. Nasa atin din, mga kapatid. Hindi natin nilalagaan yung sarili natin. Minsan kasi parang inisip natin nalagaan tayo ng iba, pero dapat tayo din sa sarili natin, agad-lagaan natin. Next po, talent. Yung galing mo sa pagkanta, pagluluto o pag-organize, ginagamit mo ba ito para sa kanyang glory, para sa kanyang kaluwalhatian. So, yun nga, mga kapatid, palaging sinasabi natin is yung talent. Kasi, sabi nga po, madaming dahilan. Di ba? Pag ayaw mo, madaming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming paraan. Yun yung kanya, kasi, yun din po yung importance din na tinitignan natin yung spiritual gifts natin. Check natin kung talagang in-work out ba natin talaga yung mga pinagkakaloob niya sa atin. Kasi po, minsan pala yun sinasabi, hindi ko alam, hindi ko kaya, or whatsoever. Pero, I always believe, mga kapatid, na we have the capabilities, meron tayo. Pero para ang wala sa atin is yung courage to do that. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong ipaiwatig na minsan kasi parang natatakot tayo, napangunahan tayo ng takot natin na baka ma-judge tayo if mag-speak out tayo or gawin natin yung ganito kasi hindi tayo magaling sa aspetong yun. Pero hindi po tinitignan ng Panginoon kung gaano ka kagaling sa bagay na yun. Ang tinitignan niya po is yung puso mo, how eager you want to try that para ma-enhance sa'yo yung abilities na yun. Yun yung mga kapatid eh. Kasi dati pala yung sinasabi na ayoko nga kasi natatakot ako, ganito. Hindi nga ako magaling. Ganito. Pero makikita mo din kasi mga kapatid na kumbaga, pag ginagamit,
minsan, sabi nga nila, sa una lang mahirap. Pero pag na-try mo na once, parang madali na. Or parang mas madali na lang ulit na gawin. So yun nga, ang hilingin sana natin mga kapatid is we have the courage na umpisaan or let's start na gawin yung pinapagawa sa atin na ma-improve or ma-enhance or mapakita natin yung talent natin. Yung mga hidden talent po, huwag nyo huwag nyo itago kasi makikita din yan. Next po is treasure. Dito pumapasok ang tithing and offerings. Are we returning what is rightfully is mga kapatid ito, I can say po mga kapatid na sobrang dito po ako proud naman din na si mama po, bata pa lang po kami, as in mga grade 1 po, nagsimula na po kami mag-tithing and offering ng aking ate. Kahit po sa mga allowance namin, lahat po na, syempre sa amin, yes, di po tayo nagpapasko, pero may mga nagbibigay sa atin pag Pasko. Basta lahat po ng bigay, talaga pong nagtatites kami na ate ko talaga. Parang na-amaze nga po yung mga teacher namin, no? Na sabi na, ay talaga ate Melo, yung mga bata nagtatites. Kasi parang, hindi naman po kami parang pinilit ng mama namin na mag-tites, pero parang inopen niya lang, inintroduce niya kung ano po talaga dapat. So, and also, what is 10% mga kapatid sa binibigay niya? This is sa kanya din naman galing. Mga kapatid. So, yun. Next po is trust. Gaano tayo kumpiyansa kay Lord pag dumating ang bagyo sa buhay? Diba trust? Kumbaga, paano tayo magtiwala sa Panginoon? Or paano natin, hindi lang sa Panginoon, sa kasama natin, on how we deal. Di ba sabi nga po mga kapatid, kung tapat ka sa, sa maliit, ano yung kasabihan yan? Ang hindi tapat sa maliit ay Kung tapat ka sa maliit, mas tapat ka sa... tama yan. Kung tapat ka sa maliit, ay mas tapat ka sa malaki. So, paano tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon kung sa maliit pa lang ay hindi ka natapat? Di ba po mga kapatid? Grabe yung trust natin mga kapatid, lalo na if money involved. Palagi ko naririnig din na sa mga work ko mga kapatid. Alam natin may mga nag-aawol na narinig mo, nag-aawol, may mga nata-terminate. Minsan galing dahil sa pera. May mga nakickback yan sa ating politika, sa ating, di ba? Pag the love of money is the root of all evil talaga mga kapatid. So, dun sa trust, parang nasilaw ka sa perang yun ba yung halaga ng sarili mo? Kasi mga kapatid, naniniwala ako na if bansagan ka na yung parang magnanakaw nun. Pero hindi na mawawala sa pangalan nun. Nakadikit na sa'yo yung trait na yun. Di ba mga kapatid, ganun kasi yung sa atin na parang yung ibang mga pinaggagawa mo, pwede pang mapalagpas, pero pag yung sa pagnanakaw, parang ang bigat-bigat, parang tumatay ka na din, ganun mga kapatid. So, trust. Next po is the earth or territory. Kabe. Caretakers tayo ng environment. Inaalagaan ba natin ang ating kalikasan? Territory, or parang yung mga property natin, inaalagaan ba natin? So, also, makikita din natin mga kapatid na ngayon parang yung kalikasan is nagre-revenge na sa atin. So, minsan hindi din sa kung anong meron lang tayo. Pati din sana sa environment natin na maging maalaga din tayo na hindi basta-basta kung saan nagtatapon or whatsoever. Parang in small way, makakatulong ka sa environment mo. Next po is, last sa T, is truth. Ang knowledge natin sa word ni Lord, sinishare ba natin sa iba? So, bilang
katiwala, hindi lang nga sa salapi, di ba sabi kanina. It's about your whole existence. So, kabilang na din yung sharing the truth, sharing the gospel of the Lord. So, yun yung 7 T. Balikan po natin. Ay, yung R muna. Ulit, sino po nakakalam ng unang R? Oh, R. Responsibility. O. Ano, di kayo nakikinig? O. Ownership. A. Ano active? Accountability. R. Reward. Reward. O, ulit. Responsibility, ownership, accountability, Reward. reward. Okay. Sa 70 tayo. 1. Time, Talent. temple, talent, treasure, trust, the earth or territory, Territory at saka truth. truth. Yan yung 70. Sabi nga ko, kaya mga kapatid, ang stewardship ay isang lifestyle of partnership with God. It's not a burden. It's an invitation to be part of His mission. Let's be faithful in the little things para pagdating ng araw, marinig natin kay Lord, kay Jesus Christ na, well done, good and faithful servant. Sana po ma-inspire tayong lahat na maging masigasig na katiwala ng Diyos. Yun lamang po ay nagsasabi.